Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoong Kristo ang manatili sa atin. Muli po, isang magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, anumang oras po tayong nakakarating ngayon sa iba't ibang panig ng daigdig sa pamamagitan ng iba't ibang platforms na ating ginagamit. Kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International, ngayon po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang muli po nating may pagpatuloy ang ating Worldwide Bible Study. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Meron tayong ganitong paraan upang mag-usap-usap na salita ng Diyos. Maaari yung ibang iglesia walang ganitong gawain ngayon eh. Pero ito po, gawaing pang buong mundo. Napapakinggan tayo sa iba-ibang lingwahe at napapakinggan tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Pati doon sa mga karagatang malalayo sa pamamagitan ng satellite, nakakapagpadala po tayo ng feed sa mga cruise ships, etc. Meron tayong mga taga-subaybay sa iba-ibang panig ng mundo. Salamat sa Panginoon at nagkaroon ng ganitong pagkakataon sa ating buhay. At ito pong ating ginagawa ngayon, yung pagtalakay ng mga magkakakontrang paniniwala ng mga relihiyon. Pagkatapos nating matuklasan na sa Biblia, walang kontradiksyon. Ang kontradiksyon nasa mga bumabasa, gumagamit sa kanya-kanyang sariling gustong paraan. Kasi mayroong paggamit po na paraan ng Diyos eh. Doon sa 2:15 ng ikalawang Timoteo, kapatid na Daniel. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Iyan po ang maliwanag sa Biblia. Yung manggagawa, ministro, obispo, kung ano man ang tawag, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Kaya yung paggamit ng salita ng katotohanan, ang salita ng Diyos, dapat gamitin yan sa paraang matuwid. Gaya rin naman ng kautusan, pag ginagamit mo yung kautusan labag sa paraan, mali eh. Gaya nung nasa 1:8 ng unang Timoteo. Pakinggan nyo. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yun eh, kung ginagamit ng tao sa matuwid. Pero kung ang kautusan na mabuti, ginagamit mo sa kaparaan ng mali, may masama kang intensyon, magligaw, o kaya mandaya, mang-agrabyado ng kapwa, lumalabas masama ang paggamit ng kautusan. Ganon din yung katotohanan na salita ng Diyos. Sabi ni Pablo sa kanyang kamanggagawa o kapwa, mangangaral na si Timoteo, pagsikapan mong humarap sa Diyos na subok, manggagawang walang anumang ikahihiya. Yung manggagawang walang anumang ikahihiya, sabi sa Biblia, gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Rightly dividing the word of truth. Meron po kasing paraan ng paggamit sa Biblia. At ang maraming pagkakamaling nagawa, yung mga modern translators ng Biblia, pinakialaman ng Biblia, nagdagdag ng mga salita na hindi nakikita sa mga masasabi nating mga text ng manuscripts ng Biblia. Nagdagdag sila, minsan pinalitan nila talaga ang salita. Ang tawag doon mga paraphrase na Bible. Yung iba naman, para i-conforme nila sa kanilang gusto, gaya ng saksi ni Jehovah, lahat ng mga salitang ukol sa Diyos, Panginoon, pinalitan ng Jehovah.
Yan po ang mga nangyari sa Biblia dahil sa mga translators na walang takot sa Diyos. At yan, may babala ang nakakaunawang mga scholars na nagsali ng Living New Testament. Meron silang babala tungkol dyan. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. The Living New Testament preface. There are dangers in paraphrases as well as values. For whenever the author's exact words are not translated from the original languages, there is a possibility that the translator, however honest, may be giving the English reader something that the original writer did not mean to say. This is because a paraphrase is guided not only by the translator's skill in simplifying, but also by the clarity of his understanding of what the author meant and by his theology. Yan, meron pong panganib yan sa pagpaparaphrase ng Biblia, gaya ng isinali ng Katoliko na kung tawagin ay Good News Bible at saka ng mga Protestante, gaya ng isinali ng mga Saksi ni Jehovah, gaya ng isinali ng iba't ibang mga religious organizations. Meron pong panganib, kaya nagkakaroon ng kontra-kontradiksyon at hindi lang sa pagsasalin, kundi pati yung gumagamit ng Biblia ng mga pastor, maliwanag na maliwanag, nagkaiba-iba ng kanilang mga paliwanag. Isa dyan ay ang pinakamahirap na maunawa sa Biblia. At yan ay ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ako po sinabi ng pinakamahirap yan. Matagal na po maraming nagkamali tungkol kay Kristo. Mateo 16:13. Pakinggan nyo. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao?" At kanilang sinabi, "Anang ilan, si Juan Bautista, ang ilan, si Elias, at ang mga iba, si Jeremias o isa sa mga propeta." Tingnan ninyo, yung mga tao ng una na mga Hudyo pa ito, no? Yung mga Hudyo, sanay sa kasulatan yan eh. Meron silang mga kasulatan sa sinagoga. Bawat sinagoga ng Hudyo, meron silang kopya ng Biblia. Mga manuscript. Ang tawag doon is scroll. Sarami ng kanilang alam. Ang kanilang presumption kung ano si Kristo. Ano ba sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sagot ng mga apostol. Sabi ng iba, si Juan Bautista. Yung ilan, si Elias daw. Ang iba, si Jeremias o isa sa mga propeta. De iba-iba, nagkakagulo na sila noong una pang siglo tungkol sa pagkakilala kay Kristo. Kung itutuloy natin ngayon sa 15, kapatid na Daniel. Kanyang sinabi sa kanila, "Datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako?" At sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Ayon, maliwanag. Kayo naman mga apostol ko, ano sabi niyo kung sino ako? Sino ba ako? Pagsagot ni Pedro, sabi niya, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, the Son of the living God." Ano ngayon ang sabi ni Kristo nang sabihin ni Pedro? That thou art the Son of the living God. Ano sabi ni Kristo? Mali ka, Pedro. Tao ako. Anak ako ni Maria. Ganun ba ang sagot ni Kristo? Ano sabi ni Kristo, kapatid na Daniel? At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit." Napansin nyo, nung sabihin ni Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay," sumagot ang Panginoong Hesus,
Mapalad ka. Ba, tama pala sagot ni Pedro at napakalaking kapalaran. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, mapalad ka sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo. Walang taong nagsabi kay Pedro noon, kundi ang aking Ama na nasa langit. Ang liwanag, ano? Yung palang paniniwala ni Pedro na naging paniniwala niyang si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, paniniwala yon hindi galing sa laman at dugo, hindi galing sa tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Pahayag sa iyo yan ng Ama. So dito makikita natin, may pahayag ang Ama tungkol sa kanyang anak. Ang pahayag niya, isa sa kanyang pinagpahayagan ay si Pedro. Na si Pedro ang natanggap na pahayag mula sa Ama na ang Kristo anak ng Diyos na buhay. Ayon, ang Kristo'y anak ng Diyos na buhay. Babalik ko kayo mga kapatid sa 11:27 ng Mateo. Pakinggan nyo. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Ang sabi ng Panginoong Hesus, lahat ng mga bagay ibinigay sa akin ng aking Ama. Sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Ang genuine na pagkakilala sa anak, yung Ama. Siya nanganak sa kanya eh. Galing sa kanya yung anak eh. Ipinanganak kita, sabi niya. Kaya ang totoo sa logic, sa siyensya, sa facts, sa figures, walang mas nakakakilala sa anak kundi ang Ama, sabi ni Kristo. Ano ang sabi ng Ama tungkol sa kanyang anak? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sagot ni Kristo, mapalad ka. Ang nagpahayag sa iyo niyan, hindi laman at dugo, kundi ang aking Ama. Di ang talaga palang kalagayan ni Kristo, siya'y anak ng Diyos na buhay. Siya'y anak ng Diyos na buhay. Bakit alam ni Pedro na siyang anak ng Diyos na buhay? Kasi ipinahayag sa kanya ng Ama. At yung ipinahayag ng Ama sa kanya, bago ipinahayag kay Pedro yon, ipinahayag na yon sa anak. Bago palalangin ang mundo, ipinahayag na ng Ama sa anak yung kanyang pahayag na yon. 2:7 ng awit, pakinggan nyo. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Makita nyo yan, no? Ang liwa-liwanag, oh. Yung palang ikaw ay aking anak, pinahayag na yon kay Kristo sa anak niya nung panahon pang wala pang sanlibutan. Ang sabi sa Biblia, nagsasalita ang Panginoon Kristo, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Tapos, hindi lang sinabing ikaw ay aking anak. Dinugtungan ng Ama, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Bakit nagbabanggit ang Ama ng panahunan, ng time? Ba't inilagay niya yung time? Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Para maintindihan natin na si Kristo nauna pa sa lahat ng bagay, na ipanganak na siya noon pa. Yan ang pinapatutuhanan ni Kristo tungkol sa kanyang sarili. Na naipanganak na siya ng Ama, wala pa ang sanlibutan. 17:5 at 24 ng Juan, kapatid na Daniel. At ngayon, Ama,
luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko. Kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Ayan, maliwanag na maliwanag eh. Bago pa natatagan sa libutan, naipanganak na ang Panginoong Hesus, ang nanganak ang Ama. Naipanganak na siya. Meron na nga pinaglagyan sa kanyang lugar eh. Ang sabi niya sa kanyang panalangin, Ama, yung mga binigay mo sa akin, ibig ko, kung saan ako nandoon, sila naman dumuon kasama ko. Tinutukoy niya yung lugar kung asan siya. Dadalhin niya ron yung kanyang mga lingkod upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Nandun na pala siya sa isang lugar na kung saan pinakita sa kanya ng Ama ang kanyang pagmamahal sa kanya bilang anak bago pa natatagan sa libutan. Yung salita na sasaysayin ko ang tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak sa araw na ito. Kaya nilagyan nung sa araw na ito ay ipinanganak kita para ma-distinguish nating nagbabasa ng Biblia, kailan pa ba siya naging anak ng Diyos? Nung araw na ipanganak siya, kailan siya pinanganak? Ang liwa-liwanag, ako'y iyong inibig bago ang sanlibutan naging gayon, bago natatag ang sanlibutan. So nag-i-exist na siya bago pa ginawa ng Diyos ang universo. Itong mga talatang ito, hindi ito pinapansin. Pag pinansin nila ito, magkakaduda mga miyembro na lalabas hindi nga tao si Kristo. Meron ba naman taong nauna pa sa sanlibutan, nauna pa sa mundo? Hindi, tayong mga Kristiyano bago itinatagan sa libutan, itinalaga na tayo. Itinalaga na raw bago natatagan sa libutan. Para makita nyo ang sikreto, mga kapatid, ng panliligaw sa kapwa. Sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, 1:4, kapatid na Daniel. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ayan, ang mga Kristiyano hindi pa nga pinapanganak Pinili na ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatagan sa libutan. Ito ang kanilang lusot. Kaya kasi Kristo ganun din. Bago tinatagan sa libutan, inibig na siya ng Ama. Hindi pa siya nag-i-exist. Gaya ng Kristiyano, pinili bago itinatagan sa libutan pero hindi pa nag-i-exist. Maling pakahulugan. Bakit? Ang Diyos naman kasi, meron siyang pagpili Yung pagpili na yon, pwede naman parang yung ganito, no? Yung nagpapahatch ng itlog. Yung naghahatch ng itlog, mga hatchery. May kilala kasi ako sa Pampanga, may hatchery ng itlog. Ang itlog na inihahatch nila, tinitignan nila yung itsura ng itlog, kung bilog, kung patulis. Hindi ko alam ba't ganun. Lahat ng mga patulis, inaalis nila yung patulis. Ang kinukuha nila yung mga bilog na itlog, hindi masyadong matutulis. Tinanong ko, bakit hinihiwalay ka ako yun? Bakit yung mga itlog na parang bilog, yun ang kinukuha. Kasi gagawin kang inahin yan. More or less mga babae, pagka ganun ang itsura ng itlog, babae yun. Gagawing layers. Ganun baka ako yun?
Ibig sabihin, hindi pa ipinanganak yung itlog, hindi pa naiitlog. May-ari ng hatchery, pinipili na nila. Ganun ang ibig sabihin ni Pablo sa mga taga-Epeso. Na mayroong pinipili ang Diyos ng mga tao, yung mga taong mapagpakumbabang puso, yung mga hamak, yung mga inaapi, yun ang pinipili ng Diyos eh. Yun ang pattern ng kanyang pamimili. Hindi ibig sabihin, ilalapat mo yan kay Kristo. Mali yan, maling interpretasyon. Kasi ang pattern ng pamimili ng Diyos, inireveal niya sa mga apostol. Sa 1:27 ng unang Korinto, pakinggan. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas at ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. Ayan, yan ang standard ng pamimili ng Diyos. Inireveal niya sa mga apostol. Kaya nung sabihin ni Pablo, kayong mga taga-Epeso, pinili niya tayo bago palalangin ng sanlibutan. Hindi ang ibig sabihin nun, gagamitin mo ito para i-apply mo kay Kristo na sabi ni Kristo, ako'y iyong inibig bago natatagan sanlibutan. Ibig sabihin, hindi pa siya nag-i-exist, balita lang siya na binalak. Si Kristo raw, balita o salitang binalak pa lang, balak pa lang si Kristo. Yon ang pakahulugan, balak pa lang si Kristo. Sinabing ng pasimula ang berbo ay sumasa Diyos sapagkat wala pang kalagayan ang Kristo. Na balak pa lamang o nasa isip pa lamang ng Diyos o salita pa lamang ng Diyos. Mali yan. Yan paliwanag na yan. Alam nyo, para makalusot, ang ginamit na batayan, yung Bibliang isinali ng isang paring Katoliko na si Juan Trinidad, no? Ang unang Pedro 1:20. Pagtatama sa kanilang gusto, kahit mali, gagamitin nila. Kung talaga ikaw, true to yourself, tapat ka sa paglilingkod sa Diyos, tapat ka sa mga miyembro mo, abe, tignan mo yung mas matatandang salin, hindi yung mga bago. Yung mga matatandang hindi pa napupulyot ang Biblia. Yung mas malapit doon sa mga orihinal. Kaya nga ako, umaatras ako doon sa mga codex yung mga manuscript. Kasi yun ang mas malapit sa panahon ni Kristo. Pero para ang pupuntahan mo, mga bagong salin ng Biblia, na tatama sa gusto mo, pagliligaw sa sarili mo, pagliligaw pa sa kapwa mo tao. Kaya yung salita niya, balak pa lang daw si Kristo. Yung ginabatayan niyang salin ng Biblia, salin ng Katolikong pare, na lumalabas, Kristo balak pa lang. Hindi totoo yan sa Biblia. Pinapakita ko sa inyong comparison, mga kababayan. Ang mga Kristiyano, pinili bago tinatagang sanlibutan. Ano ang inireveal ng Diyos na mga taong pipiliin niya? Yung mga makadiyos, yung mapagpakumbaba, yung mga api, yung mahirap, yun ang mga pipiliin. At nabasa natin ang kahulugan. Hindi pa natatawag yung Kristiyano. Alam na ni Pablo na kaya sila naanib, kasi yun ang mga pinili ng Diyos. Ito ngayon gagamitin mo para sabihin mo si Kristo, na wala pang kalagayan at bago pa tatagan sanlibutan, wala pa siyang kalagayan noon, kaya tao siya. Ganun ang konklusyon nila. Maling konklusyon. Bakit? Kung pag-uukulan mo ng pansin yung reality sa Biblia, na siya ipinanganak ng Diyos sa araw na ito, pinanganak kita. Nilagyan nga ng tiempo na ikaw ay aking anak, sa araw na ito pinanganak kita. Pinanganak na, hindi sinabi sa araw na ito ay papanganak kita.
this day have I begotten thee. Merong araw na tinutukoy ang Diyos na naipanganak niya na yung anak. Kailan yon? Bago natatagan sa libutan, inibig mo ako, Ama, at binigyan mo ako ng kaluwalhatian bago natatag ang sanlibutan. Iba yan dun sa sinasabi sa Epeso na ang Kristiyano napili bago tinatagan sanlibutan. Ito, hindi ganon. Ang sabi niya, ipinanganak kita sa araw na ito, sabi ng Diyos. Ayon kay Kristo, kailan siya pinanganak? Ako'y kay iyong inibig bago natatagan sa libutan. Di existing na siya, hindi siya balak, inibig lang nga Nagtamo na nga ng kaluwalhatian bago natatagan sa libutan Ang liwanag sa 5 Sabi niya dun sa 17:5, Ama, ngayon luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamu sa'yo. Bago ang sanlibutan naging gayon. Bago pa pala tinatagan sanlibutan, nagtamo na siya ng kaluwalhatian. Bakit? Naipanganak na nga siya. Yun ang dapat nating maintindihan. Ang katunayan, pati ang mga propeta, pati ang mga apostol, kasang-ayon niyang diwa na yan, na ang Kristo'y naipanganak na bago itatagan sa libutan. Basahin natin ang Kolosas, dahan-dahan kapatid na Daniel, 1:16 hanggang 17. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat na mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Kita niyo mga kapatid, lahat ng bagay nilalang sa pamamagitan niya. Ano ba yung pamamagitan? Dahil sa Kanya, through Him, ang sabi sa Bibliang English, ang sabi sa Greek, yung salitang were created through Him. Tingnan natin ang ginamit na salitang Grego. Kung wala pa nga siya, kung balak pa lang siya. Ang sabi dun sa 16, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible, invisible, whether thrones, dominions, or principalities or powers. All things were created by Him. Ang ginamit pong salita, yung salitang Grego na ang salitang ginamit ay dia, a primary preposition denoting the channel of an act. Through, in wide applications, local, causal, or occasional. In composition, it retains the same general import. After, always, among, at, to avoid, because of, that, briefly, etc. Ang kahulugan pala ng salitang dia sa Greek, channel of an act, a preposition channel of an act. Ang paglalang ng Diyos ay kinakasangkapan yung Kristo, yung kanyang anak. Kasama yung anak sa paglalang. Kaya ang salin sa ibang salin ng English, through Him at by Him. How can it be by Him or through Him kung hindi pa siya nag-i-exist? How can you use the word through Him? I will bring my message to you through my secretary. If my secretary does not exist, how can she be the channel of an act? Paano siya magiging, kumbaga, dadaanan ng isang gawain o mensahe? Bawa, papadala ko sa iyo yung pera sa pamamagitan ng Western Union. How can you send money through Western Union kung wala pa ang Western Union, balak pa lang? Napaka-imposible. Kaya yung salitang dia sa Greek,
which means the channel of an act. God is creating everything through and by the Lord Jesus Christ. It implies na nag-i-exist na ang anak. Para sabihin mong balak pa lang, paano kung papadala ko ang pera sa iyo sa magitan ng Western Union, tapos katabi-sabi, hindi pa nag-i-exist, balak pa lang ang Western Union. Paano ka makakapagpadala ng pera? Kung si Kristo, balak pa lang, salita pa lang, paano makakagawa ang Diyos ng lahat ng bagay? Sa pamamagitan niya, He is the channel of God's act of creation. He is the medium. He is the instrument. Kaya nalikha lahat ng bagay dahil nandun na siya. 1, 2 ng 1. Pakinggan nyo. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Paano wala siya? Hindi pa siya umiiral nagawa. Ang sabi ng salita ng Diyos, lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan ng berbo. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Di ando na siya. Sasabihin mo, balak pa lang. Hindi nga gagawin kung wala siya. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Ngayon, ano ibig sabihin yan? Nandun na siya. Bakit? Bago pa nga gumawa, nandun na siya. Pinanganak na siya. Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, pinanganak kita. Kailan yung araw na yon? Yung araw na bago pa nilalang ang sanlibutan. Bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ako'y inibig mo. Luwalhatiin mo ako, Ama, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo. Bago ang sanlibutan naging gayon. Naiintindihan ito ng mga apostol na kaya nalalang lahat ng bagay through or via sa anak. Through the Son. Nandun na yung anak nang gumagawa ang Diyos ng lahat ng bagay. Ang salitang via is a primary preposition denoting the channel of an act through or in wider application, local, causal, or occasional. Kaya sa kahulugan ng salitang ginamit sa original na mga manuskrito ng Biblia, na ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, nandun na siya. Ngayon, yan ba naintindihan ng mga apostol? Naintindihan po yan. Babalikan ko ang 1:16 ng Kolosas. Sa pagkakataong ito, tutuloy natin sa 17, kapatid na Daniel. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At Siya'y una sa lahat ng mga bagay. Gusto mo dyan? Siya'y una sa lahat ng mga bagay. Paano sabihin, salita pa lang yan? Balak pa lang? Lahat ng bagay nilalang sa magitan niya. Tapos ang konklusyon ni Pablo na nakakaintindi, siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay nabubuhay dahil sa Kanya. Bakit nabuhay si Adan at si Eva? Dahil sa Kanya. Pero ba naman mabubuhay dahil sa Kanya? Balak pa lang siya. Ano ba naman kayo? Tingnan natin sa Grego. Ang ginamit na siya'y una sa lahat ng mga bagay. Ano yung salitang una? Ang ginamit sa salitang Grego, yung pro. Yung pro. A primary preposition for. That is in front of. Prior. Figuratively superior to, in compounds it retains the same signification, above, ago, before, or ever. Wala pa ang lahat ng bagay, nandun na siya. Siya'y nasa nasa front ng existence ng lahat ng bagay. Sabi niya,
Sabi ni Pablo, nakaintindi doon sa salita ng Diyos. Siya'y una sa lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay nangabubuhay dahil sa Kanya. Paano nabuhay si Eva at si Adan na wala pa yung pinanggagalingan ng buhay? Paano nabuhay ang mga hayop nun nung mag-umpisang lumikha ang Diyos? Paano nabuhay ang mga ibon, ang mga isda? Siya'y una sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay nangabubuhay dahil sa Kanya. Hindi waliwanag. Di nandun na siya. Kaya nga nabuhay yung mga buhay eh. Talagang yung mga talatang binabasa natin, hindi naman binabasa sa kanila. Ito nga lang 1:16-17 ng Kolosas eh. Ang liwaliwanag na nauna siya sa lahat ng bagay. Siya ay una sa lahat ng mga bagay. Lahat ng bagay nangabubuhay dahil sa Kanya. Ibig sabihin, bago lumalang ang Diyos ng kahit ano pang bagay, nauna na siya, nandun na siya. Siya ay ipinanganak na. Yan ang dapat nating makita. Ngayon, para patunayan natin na nauna na nga siya sa existence, hindi siya nag-exist. Panahon lang ni Maria, nag-exist na talaga si Kristo bago pa nilalang ang sanlibutan. Basahin natin kapatid na Daniel ang Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Ayan. Natutuwa ako dyan sa talata na yan eh. Yung mga Hudyo na nagsasabi Hudyo raw sila, mga karaitas yata tawag doon. Hindi sila naniniwala si Kristo anak ng Diyos. Kaya hindi sila naniniwala sa bagong tipan. Mula kay Mateo hanggang Apokalipsis, ayaw nilang tanggapin niya yung mga karaitas na mga Hudyo. Sabi nila, wala kang babasahin sa bagong tipan na tatanggapin namin. Sabi nila. Ang ginagamit lang daw nila yung lumang tipan. Sabi ko, kung mabasa ko kako sa lumang tipan, mula Henesis hanggang Malakias, may anak ang Diyos, tatanggapin nyo? Sabi niya, basahin mo. Binasa ko ito. Sino ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang pangalan niya at ano ang pangalan ng kanyang anak? Aba, yung palakakong gumawa ng lupa at langit, may anak. Nung gawin niya yung langit at lupa, may anak na siya eh. Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Hindi naman sinabi, ano pangalan niya at ano pangalan ng kanyang ipapanganak? Bakit? Kasi naipanganak na nga eh, kasama na nga niyang gumagawa at nagtatatag eh ng lahat ng bagay eh. Ang katunayan, 1:26 ng Henesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ayon, ang liwanag. May kausap ang Diyos nung lumalalang sila. Actually, magkakausap yan, tatlo na yan eh. Nung naglalalang pa lang, nandun na yan tatlo eh. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Uno-uno ng Henesis, kapatid na Daniel. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Nandun na yung Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig eh. Nung nilalalang ng Diyos ang lupa walang anyo pa, wala pang laman. Ibig sabihin, hindi pa siya formado. Tapos, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Di ando na yung Espiritu. Pagkatapos, pagdating doon sa 26, at sinabi ng Diyos, papansinin nyo lang mga kapatid, yung salitang Diyos, nag-translate yan, sinabi ng Diyos, nang pasimulan nila lang ng Diyos,
Yun pong mga salita na yan na Diyos sa Hesis, ang ginagamit po diyang wika ay Ebreo. Ang kahulugan sa Ebreo, yung isinalin sa Tagalog na Diyos, God sa English ay Elohim. Elohim, which means gods in the ordinary sense. Gods in the ordinary sense. Yan po ay plural. Specifically, in the plural. Yung pong Elohim, plural. Kaya nung sabihin ng pasimula, nilalang ng Diyos, nilalang ng Elohim, plural na salitang Diyos. Yung singular na Diyos, na para bang ang application sa Tagalog ay Diyos. Kasi pagka marami, mga Diyos. Pero pagka isa lang, Diyos ang tawag. O God sa English, pag singular, God. Pagka plural, gods. Yung tinutukoy, ginagamit ni Moises sa mga manuscripts ng Biblia ay Elohim, which is a plural form of the word Eloah, na ang kahulugan ay Diyos. Kaya yon, dapat ang kahulugan doon, mga Diyos. Sinabi ng Diyos o ng Elohim o mga Diyos, lalangin natin ang tao. Ayon sa ating wangis. Ba't gumagamit ng ating kung mag-isa lang siya? Ayon sa ating larawan. Sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Nang lumalalang pala ng lahat ng bagay, presente na itong tatlong ito, Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Nag-uusap-usap nga Kaya lang, para pilipitin at palitawing si Kristo'y tao, ang kausap ng Diyos na lalangin natin ng tao, mga kerubin, pero walang talata. Paano mo sasabihin ng kerubin o ang anghel, ang kausap ng Diyos lalangin natin? Ang kausap ng Diyos nung nilalalang ang mundo, anghel. Ang kausap ng Diyos nang nilalalang ang lahat ng bagay, anghel. Mali. Bakit mali? Ayaw ng Bibliang ganon, na ang kanatin daw at kaatin ay mga kerubin. Manlalalang ba ang kerubin? Wala kang karapatan, lumalang ang kerubin. Ang kausap dito, co-creators. Kamanlalalang. Merong kapangyarihang lumalang. Si Kristo'y creator. Ang Espiritu Santo, creator. 104:30 ng awit. Pakinggan nyo. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalalalang, at iyong binabago ang balat ng lupa. Ang Espiritu Santo ng Diyos, nakakalalang. Kaya nga siya ang bumago ng balat ng lupa Mula sa tubig, nung umpisa, nandun siya sa ibabaw ng tubig, ay nagpalitaw ang Espiritu Santo ng bundok, lupa, plains, kuweba, river. Ayan. Isinusugo ng Diyos ang kanyang Espiritu, sila'y nangalalalang. Kaya nga, yung lumalang sa katawang tao ni Kristo sa tiyan ni Maria, ang Espiritu Santo rin. Huwag kang mangamba, Jose, sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Kaya sa Biblia, meron pong tatlong manlalalang. Makakalalang. Ang isa doon, Espiritu Santo. Ang isa doon, yung anak. Manlalalang yon. Basahin natin ang 3 ng Gawa ng mga Apostol, versikulo 15. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. Sino ba ang binuhay ng Diyos sa mga patay na ang sabi ng mga apostol lumikha ng buhay? Hindi ba si Kristo? Sabi ng mga apostol, inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Si Kristo nakakalikha yan no? Nakakalalang. Ang katunayan sa 2 ng Efeso, ang sabi ni Pablo,
sa 2:14. Pakinggan nyo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Tanyo, nakakalalang si Kristo. Sabi ng Apostol Pablo, upang sa dalawa, no, yung Israelita at saka yung mga hintil, pinagsama niya upang lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Nakakalalang ba si Kristo? Nakakalalang. Ang Espiritu Santo, nakakalalang. Ang Ama, nakakalalang. Nung mag-usap-usap, lalangin natin. Paano nangyaring kerubin ang kausap doon? Di naman manlalalang ang kerubin. Meron sa Biblia na nakalagay na facts and figures. Papalitan. Wala namang facts sa Biblia na ang kerubin makakalalang. Na ang kerubin ang kakausapin ng Diyos. Nung lalangin ang mundo, kausap ng Diyos kerubin. Sinabi ng Diyos, sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Sinabi ng Elohim na ang kahulugan plural, hindi nag-iisa yung nandun. Elohim nga eh. Magkakasama yung tatlo ron eh. Yan ang dapat nating makita. May Ama, may Anak, may Espiritu Santo. Tinatawag yan sa Biblia na divinity o sa Grego ay theotes, na ang kahulugan ng salitang theotes ay kalagayang Diyos. Kalagayang Diyos. Kaya si Kristo kasama sa divinity, Espiritu Santo kasama, nasa kalagayang Diyos, theotes o Godhead. Ang pagkaka-translate sa English, Godhead. No? Kaya po, ano yan eh, tatlong kapangyarihan niya na pinakikilala ng Biblia, na diyan nga tayo dapat mabautismuhan sa pangalan niyan, tatlo na yan eh. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit? Tatlong kapangyarihan niyang may kinalaman sa ating pagkalalang at sa ating kaligtasan. Magkakatulong yan, tatlo na yan na nagpa-function sa lahat ng mga bagay. Para sabihin ngayon, mga kapatid, na si Kristo tao, nag-umpisa lang nung ipanganak ni Maria, ipaglihi, napakalaking kasinungalingan yan, walang talata nun. Na nag-umpisa lang siya nung ipaglihi siya ni Maria. Sa katunayang kontra yan kay Kristo, ang sabi ng Panginoon Kristo sa 8 ng Juan. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham? Pagsagot ni Jesus, sinabi, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Sa ibang Biblia, ang pagkakatranslate dyan, before Abraham was born, I am. Yung I am, ang ibig sabihin nun, umiiral na siya. Merong salin nga na nag-translate, before Abraham was born, I existed. I existed. Hindi niya sinabi, I am just a plan. Balak pa lang ako. Binalak pa lang ako. Walang ganun. Before Abraham was born, I existed. O, bago pinanganak si Abraham, I am. Ang kahulugan nun, nasa kalagayan na siyang umiiral na bago ipinanganak si Abraham. Matanda pa siya sa kalununuan niya. Ayan, para sabihin mo, nag-umpisa lang siya. Alam niyo mga kapatid, yung mga bagay na yan, pag-aralan niyo yung mga talatang binibigay ko, nakikita niyo naman sa screen eh. At ako naniniwala, bubuksan ng Diyos ang kaisipan niyo para maintindihan ninyo na si Kristo umiiral na bago nilalang ang alinmang bagay. Hindi siya tao. Ang nangyari, nagkatawang tao siya. Basahin natin ang 5 ng Ebreo.
Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Maliwanag. Hindi pala siya dito sa sanlibutan nag-umpisa. Sabi ni Pablo, hindi naman kagaya ni Pablo yung mga pastor ngayon na gumagamit ng salita, hindi nila naintindihan. Si Pablo, eksakto, salita ng Diyos yung ginagamit niya. Pagpasok niya sa sanlibutan, nung pumasok siya sa mundo, hindi siya dito nag-umpisa. Nag-umpisa siya sa langit, sa 38 ng Juan. Pakinggan nyo. Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Sinong tao ang nag-umpisa sa langit? Meron kayong makikita sa Biblia? Ang tao galing sa alabok ng lupa. Ang sabi ni Kristo, bumaba akong mula sa langit. Bakit siya bumabang mula sa langit? Doon siya nag-umpisa no? Sa sinapupunan ng Ama. Bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking kalooban, kundi ang kalooban ang nagsugo sa akin. Galing siya sa langit. O lalo nating igawin partikular. Saan sa langit siya galing? Malaki kasi ang langit Saan siya galing sa langit? Basahin natin ang 13:3 ng Juan. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Kita mo? Nanggaling siya sa Diyos. Galing siya sa langit. Hindi siya galing sa alabok ng lupa na tao. Ang nangyari, galing siya sa langit, galing siya sa Diyos. Nag-umpisa siya sa sinapupunan ng Diyos. Ipinanganak siya ng Diyos bago pa lumalang ng kahit anong bagay. Nang naipanganak na siya, ay pagkaraan ng maraming panahon na ang tao'y nagkasala na sa Diyos, ay isinugo siya. Pagpasok niya sa sanlibutan, G5, di nga siya dito nag-umpisa. Pasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Nung pumasok siya sa lupa, dito sa sanlibutan, meron ng inihahanda ang Diyos na katawan. Yun nga yung ipinaglilihi ni Maria. Basahin natin ang Juan 1:1 hanggang 3 at 14. Pakinggan nyo. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. At nagkatawang tao ang Verbo. Ayon. Yung Verbo na Diyos, Espiritu, ipinanganak ng Diyos na Espiritong Ama. Yung Verbo na anak ng Diyos, yung karunungan ng Diyos, kasama ng Diyos sa paglalang. Nung itinatatag pa ang sanlibutan, kasama na siya. Pati hanggang lalangin ng tao, kasama siya. Nagkatawang tao. In English, it says, He was manifest in the flesh. Nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang Verbo. Anong katunayang yan ang pagkaunawa ng mga apostol? Nagkatawang tao siya. Hindi siya tao, nagkatawang tao. Basahin natin ang 2 ng Filipos. Pakinggan nyo sa isang talata sa versikulo 5. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos,
ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nakita nyo, nakitulad sa tao. Meron ba naman tao makikitulad pa sa tao? Eh siya'y nasaan yung Diyos? In the form of God. Nandun siya sa theotes, sa kalagayang Diyos. But who being in the form of God thought it not a robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Nakita nyo? Nagkatawang tao. Ang katunayang yan ng pagkaunawa ng mga apostol, unang Timoteo 3:16. Pakinggan nyo. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagkadiyos, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Amen. 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 Ang liwanag eh. Walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng theotes. Great is the mystery of godliness. Dakila ang hiwaga ng pagkadiyos. Sino yon? Siyang nahayag sa laman. No? Sino ba yung nahayag sa laman? Hindi naman yung ama eh. Yung anak eh. Yan palang kanyang kalagayan, may dakilang hiwaga ng pagkadiyos. Yung anak, nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa libutan, tinanggap sa itaas. Di naman ng ama yan eh. Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Sino tumanggap? Eh yung ama. Eh sino tinanggap? Eh yung anak na nagkatawan tao sa lupa. God was manifest in the flesh without controversy. Great is the mystery of godliness. Ilagay natin sa Grego kung ano yung nakalagay na great is the mystery of godliness. Ano? Pakilagay mo sa Grego. Yung itinranslate na yon, ang sabi sa Grego, kahit di tayo marunong ng Grego, basahin natin sa Grego. Eusebia. Eusebia. Piety, especially the gospel scheme, godliness, holiness, dakila ang hiwaga ng pagkadiyos. O sa ibang salin, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ang Diyos na hayag sa laman. God was manifest in the flesh, justified in the spirit. Yun. God was manifest in the flesh, justified in the spirit. Wala namang ibang Diyos na nahayag sa laman kundi yung anak eh. Ang nakalagay sa Grego, Theos, God was manifest in the flesh. Hindi naman yung ama ang nag-manifest sa flesh eh. Hindi naman yung ama nagkatawan tao eh. Eh ang sinasabi diyan, God was manifest in the flesh. Theos. Ang kahulugan ng Theos, God. Kaya tama yung pagkaka-translate sa English. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, received up into glory. Ang liwa-liwanag niya. Diyos ay nahayag sa laman. Eh, si Kristo po yan eh. Yan mga yan, hindi pinag-uukulan ng pansin. 8:40 ng Juan, ako'y taong nagsasalita ng katotohanan. Kaya sabi ka ni Kristo, ako'y taong! Emphasize na emphasize, taong! Ganun.
talaga namang may tao eh. Nagkatawan tao nga eh. Alin ba ang pinapatay ng mga Hudyo? Yung bang espiritu na anak ng Diyos? Di naman nila kayang patayin yun eh. Ang pinapatay nila yung katawan tao eh. Talaga namang tao yun eh. Ipinanganak nga ni Maria yung tao si Maria eh. Wala namang pag-uusap doon. Wala namang mali doon. Wala namang kontradiksyon. Taong nagsasalita. Bakit? Yung nagsasalita, yung lamang tao eh. Na nagkatawan tao, pinanganak ni Maria. Yan. Kaya mga kapatid, basta yung mga binibigay kong talata, basahin nyo lang. At kung meron kayong access sa mga manuscripts na Grego, tignan nyo. Huwag kayong umasa dun sa mga translation ngayon na tinatama nung mga nagtatranslate sa gusto nila, sa isip nila. Mas maganda, bumalik ka dun sa mga manuscripts na 1,700 taon na, yung Codex Sinaiticus. Yung Oxyrhynchus Papyrus, ganun din. 1,700 taon na edad niyan. Yung Codex Vaticanus, 4th century pa yan. 1,600 years old na yan. Yung Codex Viviensis, ganun din, 1,600 years old na. Kaya mas reliable yan eh. Yung mga manuscripts ng Biblia, yung mga sulat kamay, doon kayo umatras. Huwag kayong maghanap ng kung alin yung lalapat sa kanilang maling paniniwala. Kahit kahapon lang itinranslate, gagamitin na nila. Hindi pa nga napapatunayan yung translation ay tama. Kaya mas maganda aatras ka. Yun ang talagang pagsasaliksik ng katotohanan. That is being true to yourself. That is being true to facts and figures. That is being true to science. That is being true to spirituality. Kasi mas malapit sa panahon ng mga apostol, mas less polluted ang Biblia. Kung may magkamali mang kapiraso, hindi mas maraming mali. Hindi kagaya ngayon na talagang iminamali na talaga ang Biblia ng ibang mga translators. Kaya ako po, doon ako bumabalik doon sa mga, nakita nyo, sinasabi ko, Grego, Hebreo. Bakit? Kasi yun ang hayag na pinanggalingan itong mga saling ito eh. Talagang sa mga salin na yan, mababasa mo, Christ or the Lord Jesus Christ was God manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. Theos ang nagmanifest sa flesh o nagkatawang tao. Talagang Diyos ang Panginoon Kristo. Siya ay anak ng Diyos, galing sa sinapupunan ng Diyos. Kung ano yung kalagayan ng Ama, yun din ang kalagayan niya. Pareho silang espiritu, pareho silang Diyos. Kaya tama ang sa Bibliang Hebreo, yung mga nagke-create o lumilikha sa Genesis, ang tawag sa Bibliang Grego, Elohim, na ang kahulugan, plural, gods, plural ng Diyos. Pag-isipan niyo po ang bagay na yan. I'm not here to force you. I'm here to be a little instrument para magbasa sa inyo ng Biblia. Kahit nagalit kayo sa akin, basta pag-isipin nyo. Basahin nyo paulit-ulit mga talata, ang daing talatang binigay ko sa inyo. Mga kapatid, hindi pa po tayo tapos dito sa asunto ng tunay na kalagayan ng Panginoon Kristo. Papakita ko sa inyo yung ginagamit para patunayang si Kristo ay tao. Para ating mapabulaanan yon sa pamamagitan ng talata ng Biblia. Salamat po sa inyong lahat. Sana samahan niyo po kami habang ipinahintulot ng Diyos na tayo magkaroon ng ganitong pagsusuri. Sana makarating tayo sa pagkaalam sa buong katotohanan. Salamat sa Diyos.